Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon ito pong tungkol sa impeachment ni Sara na kahapon nga ho ay may kumalat na mga post na isinend din sa mga vloggers na ito daw pong Korte Suprema in just a matter of days bago yung 28 no na na pagbubukas nila kasi after ng SONA ni PBBM. So bago daw po yun, ay ibabasura na ng Korte Suprema o i-dismiss na yung impeachment. Ang basehan daw po, again, hindi po ako naniniwala doon sa balita na yon kasi wala pong binigay na source. Wala ni isang pangalan para paano pagka tayo po na demanda, pa tayo po na question, wala tayong maituro, di ba? So ngayon, ang napansin ko lang, I don't know kung napansin din ng iba, meron po kasing mga ayaw sagutin ang House of Representatives. Ito, isinasite nila no, from F, yan, G, and J, H, yan, and then J, yan po, F, G, H, J. Ayaw po nilang sagutin ito. Ang dinadahilan nila rito ang dalawang bagay, yung separation of powers, na respetuhin ng Korte Suprema. Yan po yung dahilan. Hindi po nangangahulugan no, na gaya ng kinakalat ng kampo ng kabila na lalo ng Nilaban at Bay na na natatakot ang Korte Suprema, ang Kongreso na sagutin yan dahil magkakaalaman daw na talagang may paglabag sa saligang batas. Tingnan po natin kung talagang may paglabag nga. Okay, maya-maya. Ngayon, para sa akin po, kaya hindi po nila to sinasagot, ay para po ipaggiitan ang kanilang paalala sa Korte Suprema na hindi kayo basta-basta pwedeng manghimasok na lang ng ganon-ganon. And also to remind them na merong na long-standing principle dyan na nire-respeto ng Korte Suprema ang rules ng House of Representatives regardless kung merong mga irregularities sa kanilang proseso. On the question that the impeachment is constitutional ba, absolutely yes, constitutional po ang impeachment. Nakalagay po yan sa Article 11. Okay? House of Representatives, pagdating po sa initiation ng pag-investigate, pagdating po ng paglilitis, Senado, di ba? Investigation and accusation, House yan. Tapos ang Senate naman po ang may tanging kapangyarihan na yan po ay kanilang dinggin. Okay? Ito po yun, no? FGHI. Okay? Pero gusto ko lang din pong ipaalala sa inyo na ang desisyon po, no, na ito po, ang desisyon po diyan kung acquittal man po yan o yan po ay guilty, no, conviction, yan po, anuman po ang, ito po yung rules po ng Senado, Article 21, Resolution number 30. So ang nakalagay po diyan, a motion to reconsider the vote by which any article of impeachment is sustained or rejected shall not be in order. Hindi po pwedeng iapila. Consistent din po ito sa ating constitution na ang Senado ang final authority pagdating po sa pagdesisyon ng impeachment. Okay? So puntahan po natin mismo yung mamaya yan. Puntahan muna natin etong mismong yung mga sites. Para masaya, para maganda. So eto po yan. Okay? Lakihan natin. Tapos gamitin natin tong constitution natin. Yan. And then, ito pong galing po ito sa University of the Philippines College of Law. Ito po ang primer or impeachment primer ng
galing po sa galing po diyan sa UP, College of Law. Okay, so sabi rito, kung nakikita nyo, eto. Alam niyo, sana tutukan nyo to kasi dito nakikita ko ito ho yung mga parte na pilit nilang hinahanapan ng butas ang ang Kongreso. Katulad nito. Yang status na yan. Ang ibig sabihin po nito tinutumbok kasi nila rito na may nauna ng impeachment complaints na na-submit, no? Gusto nila pong malaman dito, kaya tinatanong yung petsa, yung final po nila Trillanes, nila Leila de Lima, ng mga simbahan, yung mga ibang mga grupo. And then kung sino yung mga kongresista na nag-endorse nito, yan. Pero sa previous decision ng Korte Suprema, endorsement ng miyembro ng Kongreso, hindi po ito considered as an action, okay, ng Kongreso. Yang pag-endorso, nagamit po ng ang nag-file po, kapag nag-file ay ang private citizen, mamamayan po. Yan, hindi po yan itinuturing na initiation na nag-initiate ng impeachment. Then, as to the complaints filed by the citizens, whether the Secretary General, ito po, internal rules na nila to, hindi na po ito dapat pinanghihimasukan pa, pinakikialaman ng Korte Suprema. Okay? Hindi na po yun. Kasi, tignan nyo yamang ang initiate po ang tinutumbok nila, no, ng petition nila Sara para inalify yan at pinare-review and then pinapadeklarang invalid yung impeachment na isinampalaban sa kanya. So binubutasan nila dahil ang tagal, no, bago dinala kasi December pa yung unang filing ng December 4, 2024, unang filing ng ng impeachment laban kay Sara, then nasundan ng mga araw, 'di ba? And then February lang po na-actionan, and then on February 5 nang na-impeach si Sara, in-archive nila on that same day yung tatlong naunang impeachment dahil kinumpile nila ito into one impeachment complaint para solido. 7 akusasyon ang binuo ng grupo ng mga mambabatas. Okay. Mamaya, papakita ko sa inyo yung sino-sino ba ang mga pupwede na magsampa ng impeachment. Papaano yung proseso sa kanila. Para makuha nyo po kung paano ito nila binubutasan o hinahanapan na ng butas. Which is, I understand, trabaho nila yan Di ba? Ngayon, ang sabi rito, as to the complaints filed by private citizens, whether the Secretary General possess discretion on when to transmit to the Speaker of the House of Representatives any impeachment complaint properly endorsed by a member or member of the Congress. Yan. So yung na-endorso na daw po ng member ng Kongreso, sa pagpa-file, meron bang kapangyarihan daw? Internal yan Sa Constitution, walang binabanggit doon na Secretary General ng Kongreso or ng sa Senado, wala po. Internal rules po yan. At maraming mga court decision na sa paggawa ng batas o anumang mga aksyon ng Kongreso, no, na yung mga internal rules ay hindi po yan pinapakialaman dahil hindi po yan pwedeng i-question sa Korte Suprema. Ginagalang po ng institusyon ng Korte Suprema, ng lehislatura natin, ang wisdom ng Legislative Department since co-equal body nila yan. Kung magkaleche-leche itong mga to, dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan, doon lamang po sila pwedeng manghimasok for the check and balance. Pero kung wala naman, nandyan po yung presumption of regularity. Dahil palagi po titignan ano ang remedy dito. 'Di ba? Naipasa yung panukalang batas na may sablay, amyendahan nyo. Sablay pala Ganun po.
Now, itong letter D, as to the complaints filed by the private citizens, the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days. Well, ang sabi po nila dyan, yung immediately na nasa rules nila, wala pong nakatakdang petsa ng time frame. Katulad din ito ng nasa constitution natin na yung binabanggit doon na dapat forthwith, yun pala, may another definition, the secondary definition is in case na may mga delay, dapat justifiable reason or justifiable yung delay na nangyari. Kaya hindi agad nasimulan ang pag-convene ng impeachment court. So ganun din po rito. Alam ko sinagot nila yan eh. Ngayon ito, as to the complaints filed by the private citizens, regardless of legal position of the respondents, the number of session days that lapse from the time the complaints, ito, nasagot na rin po ito, na nung within 10 session days, yun yung ikasampung araw ng session day nila nung inimpeach nila si Sara. Okay? Ngayon, ito na po yung F. Dito po sila bumubutas. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo po ginagawa nila rito. Ang sabi diyan, as to the article of impeachment, yun daw pong pinadala sa Senado. Anong opisina raw po or committee ang nag-prepare ng articles of impeachment? At kailan daw po nakumpleto yung articles of impeachment? Okay. Alam naman po natin, yung fourth impeachment complaint na sinasabi ng prepare ni Sandro, alam niyo po, kung titignan niyo ho rito sa primer ng impeachment, okay? Yan. So, tingnan natin rito. Ito, sabi rito, yan, initiation po. Meron po kasing tatlong pamamaraan para mag-initiate ng impeachment case. Okay? Made under oath and under pain of perjury. Ibig sabihin, talagang pinanumpaan yung complaint. Tatlo pong pamamaraan yon. Unang-una ay isang miyembro ng Kongreso. Yon. In this case, wala pong miyembro ng Kongreso ang nagsasabing siya po ang nagsampa. Pangalawa, mamamayan, yung first three impeachment ay mga private citizen po ang nag-file. Kaya inendorso ng mga miyembro ng House of Representatives. Ang pangatlo, at ito po yung nangyari, via a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3. 240 po ang nag-file. Okay, noong February 5 po, nagkaroon po ng initiation ng impeachment. Okay, meron pong pagsasampa ng impeachment complaint. Yan po noong February 5. Yung araw na yan mismo ay 240 ang umabot kasama yung mga pahabol. No? Pero ang na-submit po is 215 daw. Oh, ganun po karami. So talagang super majority ng House of Representatives natin ang nagpirma doon sa resolution of impeachment laban po kay Sara. Hindi po si Franz Castro ang nag-file. Hindi siya. Apat yung impeachment. Okay, apat. Yung mga nauna, hindi po nagamit yung tatlo as impeachment complaint. Ang ginawa nila, kasi sabi nga ni Velasco, may mga nagsabi sa kanya na huwag mo munang dalhin kay speaker yan. Meron kami na ipa-file.
Ito na nga po. Kasi daw po ang dahilan, itong mga naunang i-final ng mga to, nakita nila sablay. Ang mga member po ng Kongreso natin, tandaan niyo po, hindi po yan lahat first-timer. Marami po dyan nakaranas ng nakakita ng impeachment mismo. Ilang impeachment po, lahat nagsisimula sa House of Representatives starting ERAP. So alam po nila kung pwedeng umusad o hindi ang impeachment complaint. Okay? Kaya ang ginawa po nila, plinansya po nila. And this time, ito pong 240 congressmen natin, ito pong letter C ang nangyari. Okay? Ang tanong po dito, balikan natin to. Ngayon, kung kailan po ito nakompleto, labas na po dyan ang Korte Suprema. Okay? Kung sino yung nag-prepare dyan, kung may committee, wala pong committee. Pwedeng, grupo lang yan ng mga kongresista ang nag-file niyan. Oh. Tapos, nung nagkaroon sila ng caucus, nung araw na yan mismo, yun yung sinabi ni Franz Castro na merong biglaang pagpupulong sa kanila na yun ang pupuntahan niya. Pero ang hindi lang niya ma-confirm kung pirmahan na ba ito doon sa impeachment. Pero it was a caucus. Ini-explain daw po doon. Di ba may nagrereklamo nga na ang sinasabi, binabawalan nga raw sila ni SMR na magtanong basta pakinggan ang paliwanag doon sa impeachment. And then, it is up to them, pirma sila o hindi pipirma. May mga members po ng House na pumirma nang dahil po sa nakayakag ng kasama, tara na, pirma ka na. Total, hindi naman tayo sinasagot yan. Binabastos naman ang investigation natin, di pasagutin natin sa impeachment. Marami po sa kanilang ganon. Meron naman pong iba na nagki-claim kagaya nung talunan na si Mitch ng 2nd District yata yun ng Caloocan City. Mitch Kahayon. Oh, natalo yun. Yun ang kauna-unahang pumiyok, no, nadulas ang dila niya doon sa kanyang advance campaign sa kanyang lugar. Ewan ko kung naiintindihan niya ang impeachment na banggit niya na kaya siya pumirma kasi nga may pondong ibababa sa kanilang lugar. Oh, kaya yung mga tao inaasahan niyang papalakpakan siya. Ayun, talo siya kay Erice ng PDP. Ngayon, ito po. Yung pangalawa naman. Ito daw pong when it was circulated to the members of the House, tinatanong po, kailan ito na ipaikot? Yan, ganon. Kailan ito na ipaikot sa mga miyembro ng Kongreso or whether it was circulated to all members? Naipaikot ba ito? Itong articles of impeachment. Kasi yung articles of impeachment, ito rin po yung complaint. Kumbaga parang, ganito yan pag nagsampa ka ng demanda, di ba merong complaint affidavit? Yan po yung articles of impeachment. Okay? Yan. So yan po ba nabigyan daw lahat ng kopya? Ganon. Nagkaroon sila ng caucus and that is tantamount to na naipaalam sa kanila. Oh. Alam nyo naman, maski naman po sa classroom, hindi po lahat ng uma-attend sa classroom, sa klase, na kahit nagbayad ng libo-libong tuition fee, ganun din sa mga seminars, nagbayad ng daan-daan para makadalo ng seminar, hindi po lahat yan nakikinig talaga, hindi po lahat yan nagbubuhos ng atensyon nila. Kaya marami diyan, at the end of the day, bokya pa rin ang laman ng ulo. Maaaring visual person sila na mas naiintindihan nila kung may mga nakikita sila sa pagpapaliwanag. Pero namang iba na dumadalo kasi through explanation pa lang or through reading pa lamang po, naiintindihan na nila. Pero nandun sila, pumirma sila, yan po, whether napilitan o hindi na po ito question. Diba? Kasi responsibility po ng bawat isa ang kanyang pagpirma, ang kaakibat ng consequences ng iyong paglagda. Kung nagpawarde-warde sila sa pagpirma, that's their problem.
ganun sila kawalang pagpapahalaga, 'di ba? Pero hindi ito dapat makaapekto sa desisyon ng kabuuan. Oh, majority wins nga 'yan eh. Ito pa, sabi rito, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article. So tinitingnan, um, ito bang naipaikot ba? Itong naipaikot. Kung naipaikot daw ba ito, kasi tanong rito, naipaikot ba? Dito naman, nung ito'y ipinaikot sa mga miyembro ng House of Representatives, nandun ba yung mga ebidensya? Ayun. Kung may mga attachments ba? Yun. Eh hindi nga po, wala nga hong paikot na nangyari eh. Doon sa caucus sila. Doon po sa kanila pinaliwanag ng maigi para masiguro na focus yung attention nila, maintindihan nila. O, kung nabigyan sila ng kopya in advance, eh di lalong maganda, di ba? Pero again, that is procedural matter on the side of the House, ng mga prosecutors, hindi po yan saklaw ng ating Korte Suprema. Ngayon, kasi ang pinaka magmamatter dito talaga ay yung ibigat ng ebidensyang ipipresenta nila. Kasi kahit gaano karami po ang pumirma, kung yung ebidensyang ipipresenta ninyo eh hawsyaw, wala hong mangyayari. Mismong taong bayan huhusga. Wala pala eh, hokus-pokus lang pala ebidensya nyo. O, matibay pala ebidensya nyo eh. O, naghawsyaw kayo sa pagpirma pero shit, yung ebidensya pala sumasabog. Malabol ka ng pinatubo ang epekto. O, doon po yan magkakaalaman. Eh, sabi rito, for its article charge, if there was a committee report, wala pong committee report. Okay, so puntahan po natin ito. Teka. Committee report. Okay, dito tayo sa does the House of Representatives need to conduct the hearings? Okay, ito muna. How many impeachment? Isa lang po ang pwedeng i-file. Okay? Isa lang sa isang taon. Tignan nyo to ha. Sabi rito, no, dito tayo sa for the purpose of this rule, the impeachment proceedings is initiated when a verified complaint. Kailan po ba nagiging tawag dito? When a verified complaint is filed. Ito po yung sumasagot sa tanong kung kailan po nagsisimula yung 1-year bar rule. Sabi rito, the impeachment proceeding is initiated po when a verified complaint is filed. Yung pinirmahan na po, pirmado na ng mga kongresista, no, is filed and referred to the Committee on Justice. Ibig sabihin, merong pribadong tao nag-file, merong pumirmang kongresista o ilan man sila. Ito po yung dito po sa simula. Na kapag nagpa-file sila, yung eto dito sa initiation. Ayan, a citizens upon endorsement, ito po yun. Pag merong nag-endorse, okay, then yan po ay verified complaint, tapos referred to the Justice Committee, yon. So ibig sabihin po, to initiate refers to the filing of the impeachment complaint coupled with Congress taking final action of said complaint. Sabi po rito sa Francisco. So yung pag-file po sa Justice Committee, yan, doon yung verified complaint, yung may nag-endorsong kongresista, tinignan niya. Kasi pangalan, pirma niya nakataya ron eh, pangalan niya eh. Okay, verify ko to. Oh, ini-endorso ko to. Oh, di tanggap ngayon ng ng Secretary General ng House. Tapos, ni-refer yung kanyang reklamo sa Justice Committee, inakyat sa Speaker. Pagdating ron sa Speaker, lagay ron sa may calendar days. Diba? Para sa 10 session calendar days. Oh, tapos mga ilang araw,
na-refer na doon sa Justice Committee. Yung referral po sa Justice Committee, kung kailan yun po yung initiation ng day 1 ng bar, 1-year bar rule. Kay Sara Duterte, ang sinasabi po nila, yung February 4 daw ang start ng initiate. Ang liwanag eh. To initiate refers to the filing of the impeachment complaint coupled with, letter B, taking final action of the said complaint. Diba? Tignan nyo rito, for the purpose of this rule, the impeachment proceedings is initiated when verified complaint filed and referred to the Committee on Justice for action. Ano po ba yung action na ginagawa ng Justice Committee? Okay? Ito po yun. Number 8. Ang tanong dito, does the House need to conduct? Kailangan ba ng Kongreso na magsagawa ng hearing sa impeachment case? Yun po yung tanong naman dito. Okay? So ito po yung sagot doon. Ang sabi dito, generally, hindi po obligated na mag-hearing until certain conditions are met. First, si Committee on Justice, dapat daw po, sabi diyan, must first find a complaint sufficient. Kailangan po kasi tignan ng Committee on Justice kung yung reklamo ay sufficient in form and in substance. Ito po yung dahilan kung bakit hindi po pinansin yung tatlong na unang impeachment complaint. Kasi yung nilalaman, hindi po ganoon kasolido. So pagdating po sa Justice Committee, magtatagal po yan. O, doon pa lamang. Ha? Pwede na nilang i-dismiss ng House of Representatives yan. Sa Committee on Justice, pag sinabi nila na, hindi pwede to. Wala na. Like in the case of Gloria Arroyo, dalawang failed impeachment attempts. So dalawang taon po na protektado siya sa impeachment. No. Ngayon, if the answer is in affirmative, kung ang sagot daw ng COJ ay yes, sufficient in form, pati yung substance, then magpapatawag na po siya sa mga respondents ni Sara at sa mga alipores nito. And allow them to file their answers, affidavits, and other pleadings. Para sa sa investigation talaga ng piskalya. Upon the receipt of all the pleadings, the committee shall decide if sufficient grounds. So, sufficient in form and substance, yes. Papasabihan na. Oy, Sara, sumagot kayo ang grupo ninyo, sumagot kayo sa reklamo laban sa inyo. Pag na-receive na yung sagot, titignan nila kung convincing ba na ito po ay walang wenta o convincing ba na talagang merong sufficient ground for impeachment. Kung mas matimbang, kung hindi po napasinungalingan ng sagot nila, ni Sara, yung reklamo. Pag nakita nilang gano'n na hindi na napasinungalingan, then kapag meron daw pong sufficient grounds, then only then the committee, magkakandak na po ang committee ng hearing. Okay? Saka na po ngayon magkakaroon ng hearing ang committee. Gaano po katagal yon? Ito pa. However, if the House of Representatives initiates impeachment, kapag ang House naman daw po ang nag-initiate, ito po yung number 3 dito. Yan. Which is ito po yung nangyari. Kapag yan po yung nangyari, ito naman po yung magiging hakbang. By makinig kayo kung ang House of Representatives daw po ang nagsampa ng impeachment complaint sa pamamagitan ng direct resolution ng one-third of all members, sabi, 215 yun na naging nadagdagan, naging 240. Ngayon, hindi na raw po kailangan ng Kongreso
ang committee hearings. So hindi na po kinakailangan po, halimbawa, ganito ho nangyari dito para madali. On February 5, nagkaroon ng caucus. I-explain sa kanila. Pirmahan. Okay? Para walang debate, walang tanong-tanong. Naintindihin mo. Pag di mo naintindihan, huwag kang pumirma. Magtanong ka sa kasama mo. Magtanong ka na lang after. Ganon. Kung gusto mo talagang maintindihan pag todo-todo. Oh. Kailangan naman pinapaliwanag, unawain mo, intindihin mo, nandiyan yung mga ebidensya. Di ba? Oh. Ngayon, sabi dito, sabi po rito, ay hindi na kailangan ang committee hearings. So doon po, kung doon nagkakamali, parang sa isang opisina yan ng House doon nangyari yan noon. Naalala ko lang, yung caucus. Kasi may mga kongresistang nai-interview noon Ngayon, yung complaint o yung articles of impeachment, doon sa resolution ay transmittable to the Senate, which must try the case forthwith. Okay? Ganun po yung nangyayari. O kapag ang House mismo ang nagsampa ng reklamo. Katulad po yung nangyari kay Erap Estrada noon. 'Di ba? Ito po yung tinatawag na railroaded impeachment. Yung mga subsequent impeachment po na nangyari, sufficient in form, in substance, ganon. Pero hindi po nila nakuha yung sapat na bilang. Kaya po ang nangyari ay hindi po na railroad yung kaso. So nangyari, ito po ang ginamit nila doon sa mga subsequent impeachment complaints na mas matagal. Ito po ang pinaka-shortcut. Ngayon, ang tanong, balikan natin ito. Sabi rito, ito po, wala na ito, circulated na yan, nandun na, nasagot na yon. As to the articles of impeachment submitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether accompanied by evidence, ayun na nga, nandun na nga po yun. No, kasi kung yung articles of impeachment na explain naman sa kanila, yung ebidensya na ipaliwanag sa kanila, 'di ba? Pumirma na sila. Then letter I, ito yung tanong. As to the articles of impeachment submitted to the Senate and as to the evidence supporting each and every article, whether VP Sara was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of the House, hindi na po kailangan ito. 'Di ba? Kasi ang sabi po dito, hindi na po kailangan, will no longer conduct said committee hearings. Ano po ba nangyayari sa committee hearings? Kapag sufficient in form and substance, papasabihan po sila Sara and company na sumagot. Pag na-receive ang sagot, ano ang gagawin ng Committee on Justice? Didesisyonan nila kung sufficient yung grounds, kung mas matimbang ba yung ebidensya sa reklamo o mas matimbang yung palusot. Pag mas matimbang po yung grounds, hindi nila napasubalian, then maghihiring po ang Committee on Justice. Ganyan po yung nangyayari. Ngayon, pagkatapos ko mag-hearing dito, magbobotohan po yung members ng committee. No? Ganyan naman po yung mangyayari doon. So, balikan natin ito. So, ito po, gusto po kasing palitawin dito sa tanong na ito, meron bang due process? Okay? That's a question on due process. Lahat po yung mga nauna kanina. This is all about due process. At ito yung pinakatumbok nila. Nabigyan ba ng due process? Was the due process accorded accordingly to the Vice President? Kaya po sinasabi ng mga members of House of Representatives na saka na namin siya pasasagutin doon sa impeachment court. Bakit? Yung committee hearing nga lang hindi niya masagot-sagot Ayaw niyang sumagot, nagsisimiminute siya. 'Di ba? Kaya ang ginawa po nila, ayaw mo lang ding sumagot, wag ka nang dumaan sa
Committee on Justice. I-railroad ka namin. At yun po nangyari. Railroaded impeachment ang nangyari. Kaya sinasabi rin ni Bato de la Rosa, yun pong ibang mga impeachment dumaan sa Committee on Justice. Kabubuhan nga po yung sinasabi niya na yun eh. Hindi niya po naiintindihan yung tatlo doon sa initiate doon dito po sa primer. Nasa Constitution din naman to eh. No. Ngayon, hindi niya po maintindihan paano mayroong railroaded. Kasi kung titignan niyo yung railroaded, para nga namang wala namang due process. 'Di ba? Wala tayong magagawa. That's the way it is. Yan ang nasa Constitution natin eh. Puntahan natin yan maya. Sabi rito, as to the articles of impeachment na trinansmit sa Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and evidence before affixing their consent. Yes, ang sagot dyan. Whether it's 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes, di ba? Buong araw po yan eh. Buong araw yan. Hapon na nila yan, in-impeach. Hapon na po nangyari yung impeachment kay Sara sa House of Representatives. Yung nagsalita si Martin Romualdez na sinasabi niya ron, inaakusahan niya ang Vice President. Yan po ay formality. I accused you. Yan yon. Tapos, yung complaint, yan na rin po yung articles of impeachment. Okay? Sabi, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was included in the order of business of the House of Representatives for consideration by the entire plenary. Okay? So, sabi, kailan daw po ito na isama sa order of business ng Kongreso? Yan ang sinasabi. Yan ang tinatanong nila rito. For consideration, para pag-desisyonan ng buong plenaryo. Sinabi naman po rito ng paliwanag ng mga prosecutors, nandun na po sila sa last day. Nasa 10 session days na po nila. Yung order of business na ito, naisagawa naman din po nila ito, na i-include nila ito. Pero wala po kasing nakalagay doon sa immediately na maiakyat sa speaker yung private complaints ay isinantabi nga nila yun eh. Kaya nakita ko nga po rito talagang ito, hanap talaga rito ang Korte Suprema base doon sa complaint de Sara. Tawag dyan, certiorari to eh. Ibig sabihin, pinapa-review nila yung aksyon na ginawa ng Korte Suprema. Ng Korte Suprema ng House of Representatives. Eto, tingnan niyo yung Constitution natin. Article 11. Accountability of public officials. Okay, so hanggang hanggang 8. Exclusive lang sa House. Magsimula ang impeachment, yung pagpa-file. Ito yan. Verified complaint may be filed by members of the House or by citizen. Yun yung AB kanina. And then which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days. Hindi na po ito nangyari. Kasi po, yung nangyari doon, ito na pong number 3. Ito pong number 3 na ang nangyari. Yan. A vote of at least 1/3. Ito yung railroaded of the House of Representatives shall be necessary either to affirm resolution with the articles of impeachment to the committee or override. Ito yung kapag nagbotohan pala yung Committee on Justice. No? Sabi rito, kapag yung nabitin kong tanong kanina, kapag magbobotohan din ang Committee on Justice. Sabi rito, 1/3 daw po para either to affirm a favorable resolution with the ganito. Halimbawa sinabi ron sa Committee on Justice, ang resulta nila is yes,
Dadalhin nila yan sa plenary. Pagdating po sa plenary, sinasabi ro na mas matimbang yung mga ebidensya matapos naming masuri yung sagot ng mga respondents. So affirmative ang desisyon ng Committee on Justice. Saka po yan iaakyat ngayon dito po sa plenary. Pagdating dun sa plenary, pagbobotohan pa rin yun. Kung yung buong plenary po ba ay pumapabor sila dun sa naging desisyon. Pag hindi po, wala pong mangyayari. Yan, in the case of verified resolution impeachment complaint, this shall constitutes. Ito yung pangatlo pala, yung nangyari, yung railroaded. Sipin nyo, tinan nyo yung pag-private yung complaint. The committee, after hearing by majority vote of all its members, shall submit report to the House within 60 session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared by the consideration of the House within 10 session days from receipt thereof. Wala yung fourth ang ginawa nila at saka yung pangatlo ang ginamit nilang proseso, yung railroaded. In ERAP style nga eh. And then, ito sa Senate naman ito, sa forthwith. What are articles of impeachment? Okay, so ito yung mga pinafile. Teka, meron mga magagandang mga part dito eh. Puntahan natin yung 22. Okay, 22. Ang sabi rito, can the Supreme Court intervene in impeachment cases? So ang Korte Suprema po ba pwedeng manghimasok sa impeachment cases? Ang sagot po dito ay tumataginting na yes. Sabi dyan. The SC has the power to determine whether or not has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess jurisdiction on the part of any branch of the instrumentality of the government. Okay? So kung meron lamang daw pong pang-aabuso sa kapangyarihan. So yung tanong ng Korte Suprema, kaya nga sabi ko kanina, which is understandable, kasi nga po, meron silang kapangyarihan na gawin ito. Pero, yung hanap butas, which is also understandable. Kasi nga hinahanapan po nila, meron ba kayong pang-aabuso? And that is the perfect time for the House na sagutin ito ng derechahan. Na teka muna, masyado na kayo nangihimasok. Paalala lang, meron tayong separation of powers. Meron kaming internal rules na nire-respeto na ninyo maski noon pa. Kasi kung merong defects yan, meron pong remedy na kami-kami lang din naman ang makakagawa. O merong pang-aabuso, diba, na tinitignan ng Korte Suprema, hintayin yung matapos. Kasi yung aksyon ng House of Representatives, hindi po ito yung pwedeng tignan na meron ba kayong pang-aabuso sa inyong pag-iimbestiga. Anak ng putya, taga-imbestiga po. Prosecution po ang hawak ng Kongreso. Kung mayroong pang-aabuso doon sa pagdidesisyon, sa paghahatol, doon po pagkatapos na ng impeachment, doon na po nila ito tingnan. Diba? Na yun bang ebidensya na isinabmit, is it admissible in court or not? Hindi naman pala, tapos tinanggap nyo. Then ano ang justifiable reason? Ganun yun. Diba? And besides, hindi po ito yung klase ng kaso na beyond reasonable doubt, like criminal cases. Hindi po ganun to. Ipakita mo lamang. It's like a preponderance of evidence. May ebidensya ba na ginawa niya to? Ito yung ginawa niya. Yun. Uy. Kasi nga po, yung idea sa Constitution natin, ito, na public office is a public trust.
'Di ba? Ibig sabihin, hindi kayo dapat napagdududahan. So dapat pulidong-pulido kayo. Hindi kayo questionable. Kaya pag kayo na-impeach, simple lang ang tanungan. Mukha bang ginawa nyo yan? Oo, hindi. Sagot. No. Okay. Pruweba. Latag natin to. Ano sagot nyo dyan? 'Di ba? Masagot nyo man yan. Is it justifiable? Kailangan nyo ba talagang gawin yon? Kailangan nyo ba talagang ganunin yung confidential funds? 'Di ba? Kailangan ba ninyo talagang hindi sundin religiously, 'di ba, from OVP up to DepEd yung confidential funds meron yang guidelines sa paggastos. Kailangan nyo ba talagang hindi yan irespeto yung guidelines? 'Di ba? Yun po yung mga kailangan nilang sagutin dito. Ito pa. Which matter can Supreme Court review? Ang subject lang daw po ng judicial review yung justiciable issues arising in impeachment proceedings such as compliance with the impeachment procedure in the Constitution. Yung explain ko naman sa inyo, yung C yung ginamit nila kaya wala ng Committee on Justice hearing na kinailangan Shortcut yun Anong gagawin natin? Pre-provide ng Constitution yun. 'Di ba? And then there is nevertheless a view that whether or not Senate impeachment rules were allowed is a political question belonging to the Senate. So yung tanong daw po, yung Senate rules ba? Sabi nila, dapat ba payagan? Wala. Walang makaka-question, sabi. Senado lang. Hindi, kaya nga binasa ko kanina yung desisyon na sinasabi ron ng Senado, hindi pwedeng iapila ang desisyon nila sa impeachment. Kasi kung pwedeng iapila, di sana, 'di ba, hindi na sinabing exclusive sa Senado ang trial. Di sana ang pinili ng mga constitutional framers natin ay yung mga members na ng Supreme Court ang mag-handle ng impeachment. Then, can Supreme Court reverse an impeachment? No. Ayan, hindi po pwede. Yan. While there are reviewable aspects of an impeachment proceedings, as discussed above, yung pin-explain ko kanina, pero yung decision mismo hindi ho pwede. Article 9 of the Constitution provide that the exclusive power to initiate, yun nga po sa House, and sole power to try and decide ay sa Senado. So kung meron pong aapilahan, Senado pa rin. Hindi naman po nila, sabi nila, hindi po nila daw gagawin yung may apila sa kanila. Yung motion for reconsideration, wala po. Galing nila, no? Ng Senado. Kaya kapag inakwit nila si Sara, final na po yun. Wala pong Korte Suprema ang pwedeng puntahan para mag-review. Meron bang pang-aabuso sa kanilang pagdidesisyon? Hindi po yan panghihimasukan ng Korte Suprema. Desisyon nila yun Okay? Pero kung merong ibang bahagi ng procedure ang pang-aabuso, like yung labag naman sa batas ang pagtanggap ng ebidensya na to, tinanggap nyo pa rin, ginamit yung basihan, justiciable po yun, pwede po nila yung patulan. Kaya nga po ang desisyon ng impeachment court ay hindi po ito tawag dito, hindi po wala pong nakukulong. Kailangan pang yung tao ay sampahan mo pa ng kaso para, 'di ba? Masampahan mo ng criminal cases laban sa kanya. Para yung proper hearing talaga dapat, 'di ba, doon na ilatag yung mga ebidensya, yung hindi dapat tinanggap ng impeachment court doon hindi na yung tatanggapin, 'di ba? Kaya lang ang tanong gawin pa kaya? Kagaya yung kay Mercedes Gutierrez, 'di ba? Wala, nag-resign. Dinismiss na ng Senado yung impeachment complaint. Kaya sabi ko nga sa inyo, Supreme Court, wala po itong kapangyarihan na magbasura ng impeachment complaint. Ang pwede lamang po nilang gawin, mag-review kami mga problemang may mga pang-aabuso. And aside from that, hindi na wala na. Ganon.
Kaya dapat po, katulad lang din po ng boxing, yan pong impeachment, dapat parehong matuloy. Okay? Napakahirap talagang gawin ang impeachment trial. Pero impeachment noon kay late Justice Renato Corona, sir, tuluyang nagtagumpay. Kasi nga, mga ASCII, sir, kay Duterte, yung mga mambabatas natin noon.